Wala po! Okay. Makakapunta lang kayo sa Danau. Ito ang dapat niyong mapag-aralan sa araw na ito. Agham, matematika, economics, kasaysayan at mga batas. Nagpapatawa ba kayo? Paano namin yan natatapos kaagad? Kahit isang aklat na lang ito ay nahihirapan kaming ubusin sa isang araw na yaon lang. Bilang isang prinsipe ng kaharian na ito, kailangan niyong matutunan at sumunod sa mga sinasabi ko. Pawang tahimik lamang sa Prinsipe Bantugan na hindi siya nagsasalita at nagrereklamo. Ayon sa kasaysayan, ilang hari na ang nagdaan at ang karangalan na ibahagi nito sa ating bansa. Prinsipe Madali. Ayon sa kasaysayan, may siyam na nagdaang mga hari sa ating kaharian at pang-10 ang kamahalan. Bawat hari ay nag-ambag ng mahalagang tradisyon sa ating bayan. Ikaw, Prinsipe Bantugan, ano ang masasabi mo tungkol sa kasaysayan ng ating bansa? Ayon sa kasaysayan, ang kaharian tinayo ng aming mga ninuno ay nasa ikalawang siglo. Sa bawat 2 dekadang nagdaan, may isang hari na nakapagligid. Ibig sabihin, nasa 10 dinastiya na ang kamahalan sa ngayon. Batay sa aklat ng kasaysayan, ang unang hari na si Haring Manasseh ang nagtatag sa imperyo. Maayos ang kanyang pamamalakad, subalit may ilang grupo ang nag-alsa laban sa kanya. Napalitan siya ng kanyang pamangkin na si Haring Mahadon. Naging maayos ang kanyang pamamalakad hanggang sa ika-5 dinastiya. Ang hari na si Haring Muhan na nagmula sa angkan ng mga doke sa silangan ang nag-alsa noon sa unang hari. Sa kanyang panahon, maraming tumutungas na rebelde sa tribo. Hindi nagtagal, napalitan din siya ng kanyang anak, subalit kapareho sa kanyang ama, tanging pagbubulabog lamang ang nagawa. Magandang araw, kamahalan. Magandang araw, bro. Kumusta ang pag-aaral ng mga prinsipe? Maayos naman, subalit, mas lamang ang inyong pangalawang anak. Mahusay siyang gumamit ng espada at palaso. At ng buong kaharian, kung sino man ang magpapatay sa buwayan ng mag-isa, ay siyang idinideklara kong magiging pinakamahusay na sundalo sa aking kaharian at magiging kanang kamay. Ayun na buhaya! Ang daming napatay ang buhaya! Maraming napatay! Nasaan ang buhaya?
Ayun! Kamahalan! Ayun! Kamahalan! Naglalusog! May buhaya! Kamahalan! Mag-ingat po kayo! Kamahalan! Kamahalan! Mag-ingat po kayo! Ang isa upo anang isa min. Oh, bahayan ni kanyo. Isa! Pagilabay lang ako. Mabuhay! 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 Paano na kaya ng isang bata na patayin ng isang buhaya? Oo nga, no? Ang lakas ng ulan. Ipagdiwan natin! Makasama tayo! Mabuhay! Kalaban! Handa ang sarili! Handa sarili, sulong! Patay na ang iba. Nalasan niyo iyong mga pakiramdam. Baka may kalaban sa paligid. Masusunod po, mahal na prinsipe. Sama, ano ito? Baka may mga kalaban. Muna tayo. Opo, kamahalan. Dito po yung mga kalaban sa paligid dito. Makasama, andito ang kalaban. Handa ang sarili! Teka, nakita niyo ba yun? Saan? Si Prinsipe Bantugan. Bakit? Di ba siya yung namuno sa pakikipaglaban sa ibang kaharian? At kailanman di sila umuwi talunan. Oo nga! Siya pala yung pinag-usapan ng iba pa natin kasamahan. Ay, oo nga. Ang mahal na hari. Nang sa gaya'y magapan pa po ang buhay niya. Anong nangyari? Anong nangyari? Talagang kakaiba ang pakiramdam ng mahal na hari. Malubhang-malubha na po ang karamdaman niya. Hindi ko na po kayang agapan pa. Ipagpamanhin niyo po. Pero ginawa ko na po ang lahat ng aking makakaya. Ngunit talagang malubha na ang sakit ng mahal na hari. Tinatawag na siya ng kanyang kamatayan. Mahal na hari. Nalagutan na po siya ng buhay. Wala na po ang mahal na hari. Mahal na hari.
Kamahalan, sana mapayapa ang inyong paglalakbay. Dahil pinaunlakan mo ang aking paanyaya upang makipagkita sa ating hari. Ngayon, nais natin isipan natin ng maayos mabuti. Kung sino sa kanilang dalawa ang dapat mamuno sa kaharing ito. Ano sa tingin mo, punong ministro? Tama ka, punong ministro. Para sa akin, mas si Prinsipe Bantugan ang dapat mamahala. Tama. Kailangan natin masabihin sa hari. Anong kailangan niyo, punong ministro? Hindi namin naisasaktan na iyong kalooban. Ngunit tatapatin ka namin, hindi ayaw namin hari ka sa bansang ito. Isang katastaman! Ito'y nasa tradisyon ng nakakatandang kapatid ang siyang papalit sa hari kung sakasakali. Kapangalan sa isang pinuno ang mamahala sa isang sambayanan ng walang kakayahan. Subalit alam natin na pareho na mas maabilidad si Prinsipe Bantugan kaysa iyong mamahala. Tingnan mo ang nangyayari sa labas! Masisunod sa mahalan! At sino? Sino ang gusto niyong maging pinuno? Nakahalang ito! Si Prinsipe Bantugan? Ipagpaumihan niyo po, kamahalan. Paalisin sa pwesto ang kamahalan! Paalisin sa pwesto ang kamahalan! Patawad po sa pag-abala, kamahalan. Naprotesta po ang mga taong bayan sa labas ng kaharian. Walang katotohanan ang hiling at nais mangyari ng lahat. Gaya na akala niyo sa aking kapatid, mas mahina ako sa maraming bagay. At kilala ko ang aking kapatid. May kakayahan siyang mamuno ng ating bansa. Paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mong yan? Mararapat lamang na ang aking kapatid ang magiging bagong hari. Dahil napag-aralan na niya kung paano mamuno upang mapaunlad ang ating mga bansa. At magiging bagong hari dahil napag-aralan na niya kung paano magpatakbo ng gobyerno. At ang gayang panlabas, marami na siyang ideya upang mapaganda ang buhay ng ating mga mamamayan. Hanggang ngayon po ba buhay pa rin si Prinsipe Bantugan? Siyempre, hindi na. Matagal na ang kwentong iyon. Si Bantugan sa ngayon ay isa ng magigiting na bayan. Oo,